Let's shout a praise to God. Hallelujah to you, Lord. We glorify you this morning. Let's shout hallelujah. Hallelujah to our Lord. We praise you, Lord, this morning. Giving you thanks for all you've done to us, Lord. We glorify your name. We praise you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawi, kaya ngayon ang puso't isip ko iisang sinasambit. Purihin ka, Panginoon. Pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang. Nararapat lamang, Panginoon, sa inyo ang tunay na awit ng pagsambay. Sa'yo lamang iaalay ang pagpupurit, ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Sa'yo lamang iaalay, Jesus. Kay buti-buti mo, kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawi, kaya ngayon ang puso't isip ko iisang sinasambit. Purihin ka, Panginoon, ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng
Patuloy po tayo sa pagtalakay, mga kapatid, ng ating mini-series on the book of Joshua. At sa tema po natin ng ika nga po ay equipping, yung pong pasimula ng kay Joshua bilang model natin sa ating pag-aaral, building the future God's way. Ang pagtatayo po ng kinabukasan sa kaparaanan ng Panginoon. At ginamit nga po natin ang kwento tungkol kay Joshua. At this is the second to the last message from the book of Joshua in our mini-series. At come Sunday, sa biyaya po ng Panginoon, pag-uusapan natin yung isang bahagi sa bandang huli ng aklat. But as for me and my household, wika ni Joshua, we will serve the Lord. Mga minamahal, huwag po kayong a-absent sa linggo. At ang hamon ko po sa inyo, baganyaya pa po kayo. Dati nating nakakasama, yung pong bago man, kapitbahay nyo, and we'll be talking about the family. Family being battled on all fronts in our time. Matindi po ang labanan sa pamilya. Kaya maganda na matutuhan po natin, even from this book, the book of Joshua. Deal po tayo, deal? Okay tayo? Hihingi ko po, papayag kayo na kayo wag absent. Usapang Magino. Deal. Dito lang mo ako nakarinig ng deal eh. Don't deal. No deal. Patawarin. Alright. Alam po ba ninyo na namatay na si Gloria Romero? At 70% ng kanyang yaman napunta sa mga institusyong sinusuporta. Gloria Romero, di ba? Kasi po, sumasagot yung gloria ng buhay ko dito sa harapan. At 30% lang po ang nauwi dun sa kanyang iniwang mana, dun sa kanyang nag-iisang anak. Pero alam niyo po ba na si Chris Aquino ay namatay na? Ilang beses nababalita, namatay na si Chris Aquino. Pinapatay na. At saka si Billy Crawford. At ngayon, ang huli sa balita, si Matutina. Patay na. Wala ka. Yung si Sunshine ng Mature Garden. Patay na rin. At itong darating na halalan, meron daw pong lugar sa ating bansa na hindi matutuloy ang halalan. Sinakop na raw po ng China ang Philippines. Philippines, province of China. Usong-uso ang fake news. Hindi bagay na tawaging news kasi in the first place, hindi naman news. Lalo pa, fake. Pero hindi po ngayon lang uso ito, mga kapatid. Even in the biblical history, meron tayong mga mababasa na mga halimbawa ng fake news. Laganap sa Biblia, mga halimbawa ng lokohan. May nanloloko, merong napaloloko. Kaya nauwi sa loko-loko. Kawawa tayo. Sa panahon pa lang po ng ating nunong Adan at Eva, niloko na sila ng, anong tawag niyo, Pastor Migs? Si Satanas ay mambubudol. Kaya gawin na nating salita ngayon, budulero. Kasi bago po siya maging budolero, bolero na talaga. At meron namang napabobola. Yan. So mga kapatid, pag-usapan po natin yung Joshua 9 telling us the story of the Gibeonites na nagpatunay sa atin tungkol sa katotohanan that something good can come out of something bad.
ang something bad, abay, nabudol ang Israel. Ang something good, anong kinalabasan noon? Pag-aaralan po natin, mga kapatid. At ang kabuluhan nito sa ating tema for the year, kaya nga po tayo nagsisikap na maging handa salig sa pagkaalam ng katotohanan ng salita ng Diyos. For in these scriptures, we only find who God is and what He can do by knowing what is in the Word. And if we ever remain faithful to the Word of God, God will attract people for Himself. Naninindigan po tayo sa katotohanan yon, mga kapatid. Kaya bagay nating matutuhan mula sa salita ng Diyos. Baka mapalawig po ko doon sa gusto kong sabihin sa inyo, kwento lang pala itong sinasabi ng Pastor Willie. Nabubudol niya ako ngayong umaga. Kaya lang, anong nangyari doon sa Denbaksya, yung Denbaksya vaccination? Sinong kumita roon? Abe, isang foreigner, naging mayor ng isang lugar. Mantakin mo yun. Tapos ayaw humarap sa mga house hearings tungkol sa budget. Ano ba yan? Sino nagsasabi ng totoo ukol sa mga in-insert o kaya po ay mga blankong pages sa isinubmit na budget for the year? Sino yung nagsasabi ng totoo, nagmumura pa? At sagot naman ng isa, he's lying. Ay baka malaglag yung aking... The story begins this way in Joshua 9, verses 1 and 2. And the Word of God says, sabi po, balikan natin yung Joshua 9. Now, when all the... Alin po yun? Teka, mahirap tong malabo ang mata eh. Tingnan ko na nga po dito. Palakayan nyo naman yung font. Now when all the kings west of the Jordan heard about these things. Ano yung tinutukoy na these things? Sa background po ng story, mga kapatid, yung pagsakop ng Israel sa panguna ni Joshua na lupigin po ang Jericho, giniba yung walls of Jericho. Tapos, yung pagtatagumpay nila maging sa maliit na lugar ng AI, medyo naging controversial pa po yung kwento doon sa kanila. But, yung po yung tinutukoy. Nung marigi ka ng mga hari sa ganitong mga lugar-lugar, yung ginawa ng Panginoon, ang sabi po, nagsama-sama yung mga hari sa ibang mga lugar, and basically, ang saklaw po nito, Canaanite, mga Kananeo. At sabi po ay, they came together to make war against Joshua and Israel. Yan po. Pero mga kapatid, sa ating mga nauna ng pag-aaral sa aklat ng Joshua, makikita po natin, walang giyera na kinasangkutan ng Israel na silpo'y nagapi. So nabantog po sila. Kinatakutan po ng mga bansa na pwedeng pagkalaya sa Egypt, papuntang Promised Land, dadaanan po nila sa tahakin, natatakot na. Yung po yung parang pinasimulan nitong kwento. Pumasok po sa isang kasunduan, wika nga, ang bayan. Pero, alalahanin po natin, ito pong pangyayaring ito, sabi nga natin, simula pa lang po sa kwento sa Biblia, dinaya na ng dyablo at napadaya naman ng tao si Adan at Eva, at damay na mula roon ang sangkatauhan at buong sangnilika sa pagkahulog sa kasalanan. At isa nga po itong ating pinag-aaralan, pruweba, patunay, na yung patuloy na lokohan na nagaganap sa iba-ibang mga panahon, iba-ibang mga personalidad na ating nalalaman, iba-ibang paraan, pagkatuso, mapanegosyo,
mapa relasyon, pampamilya man, mapa politika, mapa relihiyong anyong relihiyoso, aba, huwad pala. Mukhang maamo, yung pala'y manggagancho. Tandaan po natin, ang sabi po ni Pastor Migs, mambubudol ang dyablo. Nako, mga kapatid, alamin po natin. At sana po, meron tayong mapupulot na kapahayagan ito para sa ating buhay ngayon. All these things, nabantog po ang Israel, sina Joshua. Siyempre, yan po yung kabilang mukha ng kinakaharap nilang sitwasyon. Sa isang mukha, ang giyera. Haharapin at haharapin nila ang iba-ibang mga lahi para pumaangkin ng lupang pangako. Sa kabilang banda naman, sa kabilang mukha, yung bawat tao o grupo ng mga tao, bansa-bansa, gusto nila magkaroon ng kasunduan sa Israel para po hindi sila mapatay. Katulad po dito nakita natin. At ang dahilan sa likod ng ginawang scheme na ito, panluloko ng mga Gibeonites sa Israel at sa Joshua, yung po sinasabi ng verses 3 and 4. At ang sabi po, let us read the verses. Wika po niya, however, when the people of Gibeon heard what Joshua had done to Jericho and Ai, they resorted to a rush. Pandaraya. Pangluloko. They went as a delegation whose donkeys were loaded with worn-out sacks and sabi po, old wineskins, yung lalagyan po ng tubig o kung alak o inumin. Tapos po, sabi, cracked and mended. Kasi po, yung balat ng yung hayop, gagawin pong sisidlan ng mga inumin, pagka po tumatagal, nagiging malutong, puputok na po yun. The men put worn and patched sandals on their feet and wore old clothes. Talagang pagpapanggap. All the bread of their food supply was dry and moldy. Inaamag na yung tinapay nilang dala-dala. Tapos po sabi, then they went to Joshua in the camp at Gilgal and said to him and the men of Israel, we have come from a distant country and make a treaty with us. Wow. Yan po, mga kapatid. Gibeonites. Pero pinakikilala po ng mga talatang ito, primarily ang pagkilala po sa mga Gibeonites, pagans. Ang pagiging pagano po, kawalang pagkilala at pagturing sa Diyos. Diyos ni na Joshua. Pero hindi po nakaila sa mga Gibeonites. Kaya nga po nagpanggap. So nagpakita na sila'y dapat na kaawaan. Samantalang kitang-kita ng ibang mga lahi, katulad ng mga Gibeonites. Kaya po nagtatagumpay sa namang kakaharaping labanan ang Israel pagmuna ni Joshua. Nandun po kasama na si Lord. Pagkakasama natin si Lord, ganun po ang mangyayari. Meron pong pagtatagumpay. Kumpiyansa sila na hindi papasok si Joshua at ang Israel sa anumang pakipagkasundo sa anumang bansa. Kasi nga po, tagumpay dito, tagumpay doon ang kanilang naranasan ng Israel. So, hindi na aasahan ng mga Gibeonites na papatulan sila. Kaya, naggawa po sila ng kaparaanan. Nung sinusulat ko po itong bahaging ito sa mensahe sa akin notebook, abay, unti-unti pong lumalabo yung tinta. Hindi ko na po mabasa yung pala naubusan na po ng tinta yung ballpen kong ginagamit. Naalala ko tuloy sa aking pag-aaral, ganun ang nangyari sa Gibeonites. Ayaw nilang mabura sa mundo.
Ayaw nilang manlabo ang tingin ng mundo sa kanila. Gusto nilang manatiling buhay. Takot nga po sila kay Joshua. Kaya nagpalit po ako ng ballpen. So luminaw ulit. Salamat sa Panginoon. Kung hindi po, katulad sa kanila, tapos na. Wala na. Zero na ang lahing Gibeonite. Alam po ninyong kanilang ginawa? Two-part plan. Two-part plan. Makita natin sa mga talatang binasa natin. Sa isang banda, disguise. Pangloloko, panlalansi, panlilinlang. Sa kabilang banda, flattery. Pambobola. Mambobola. Di ba may kantang ganun? Panahon pa yata ng Pastor Nasyon. Suot ang mga luma at gusgusing damit, inaamag na at matitigis ng tinapay. Pag nagpuputukan yung mga lalagyan ng inumin, gawa sa balat ng hayop, at mga nasisira at tinatalian ng mga sandal o sapatos. At sa tingin, ay nakukumbinsi ang mga Israelita. Napapasok na po sa bitag. Yung ikalawa naman, pambobola. Binibilog ang ulo ni na Joshua at ang Israel. Sabi nila, iba nga po ang inyong Diyos. Pambihirang paglupig sa mga haring si Sihon, hari ng Basyan, ng Hesbon, si Og, hari ng Basyan. Ito po yung mga bansang unang dadaanan nila pagkalaya po sa Egypt, pagtawid sa Red Sea, tapos ito na po, pagsisimula na po ng pagtungo doon sa lupang pangako. Pero pinagtagumpay po sila ng Lord. Hinawi po ang daan patungo sa lupang pangako. Mga sunod-sunod na mga salot dinanas ng Ehipto dahil ayaw palayaan ng kanilang paraon ang bayang Israel sa pagkalipin sa kanila for 430 years. Totoo po naman lahat yon na sinabi nila. Talaga po, at ito'y nakadagdag sa ikapapayag nila sa hinihingi ng Gibeonites. Pakikipagkasundo na huwag silang patayin. Nahuli yung kiliti ng Israel. Mga kapatid, matanong lang natin, gaano, ika nga po, yung ating kalalagayan, gaano kadalas na tayo maguyo gamit ang dalawang parang ito. Paawa effect at saka pambobola. Will it work? Guys, as per the story, it did. It did. Nabudol si Kristiyano sa kanyang panahon ngayon sa paraan ng tandem na ito, paawa effect at pambobola. Tandaan po natin, baging sa bagong tipan ng kasulatan, 2 Corinthians 11, verse 14, sinasabi po, si Satanas daw po ay nag-aanyong anghel. Satan disguises himself as an angel of light. He comes to us like a friend, but in the end, turns out to be a hissing serpent. Nangyari. Paano nangyari ito? Consider po natin ang verses 14 and 15. Pero unahin nating obserbahan yung sinasabi ng verse 15. Verse 15 says, Then Joshua made a treaty of peace with them to let them live, and the leaders of the assembly ratified it with oath. Dalawang bagay obserbahan natin sa talatang ito. Una po, sabi, Joshua made a treaty of peace with them to let them live. Pumasok na po sa kasunduan. Kasi nakikiusap po at nambola ang Gibeonites para po hindi sila patayin. At pinasok na po. Joshua made a treaty
with them. Sa ating salita ngayon, parang ikinompromiso na ang Diyos. Hindi na po mababawi. Hindi na po mababawi. Tapos, pangalawang obserbasyon natin, yung pangalawang bahagi ng verse 15, sabi po, and the leaders of the assembly ratified it by oath. Pumasok sa kasunduan, pinagtibay ng mga leaders. Wala na talagang bawian. Wala na talagang bawian. Matindi po ito. Alalahanin po natin ng katotohanan po, pagka ang Diyos ang nagbuo ng kanyang pamilya sa isang lugar, such as Marikina Christian Fellowship, kompleto rikados na po yun. Anumang bagay na gustong gawin ng Diyos, kaya niya sinimulan ng gawain ito, nandun na pong mga sangkap para po mabigyang katuparan. Leaders, yes. Members, yes. Holy Spirit, yes. The Word of God, yes. Kompleto rikados. So, mga pananagutan po natin sa isa't isa, na kabilang sa isang lupon ng mga manampalataya, nandun po tayo. Isinangkap tayo ng Diyos diyan for a purpose. And never, never miss that, gentlemen and ladies. Pumasok na sila sa kasunduan. Hindi na po mababawi. Ni-ratify ng leaders. And then, tingnan po natin ngayon, ang parang bakit nangyari yun. Kasi nga po, matindi yung application nito sa ating panahon. Look at marriages today. Look at yung pong mga ikangay pagsira sa ugnayan. Pangako dito, pangako doon. And yet, hindi magtatagal. Parang nakakaligtaan na. Nakakalimutan na yung mga pangakong binitiwan. Sa iba pang mga klase ng ugnayan, nangyayari po. Nabola tayo. O kaya tayo ng bola. Seryoso pong bagay ito, mga kapatid. Sinasabi po sa mga awit, 15, talatang 4, pinapahalagan pong mabuti ng Diyos, God takes our promises seriously, even when we don't. Ecclesiastes 5, 4 and 5. Makita po natin diyan ang katotohanan. A deal is a deal. Don't make promises and break them later. We cannot make a promise in God's name and then easily break it. Don't swear an oath you don't intend to keep. Hindi pwede kay Lord, nangako na nga. Gusto pang pa rin yung pinangako. Tandaan po natin, as God's people, God expects His people to be truthful. Huwag kang mangangako na mapapako. Ngayon, as from the point of view ng Gibeonites, ligtas na sila. Dahil po doon sa binitiwang pangako at kinatigang pangako ng mga leaders ng Israel, okay na sa kanila. Laya na sa kapahamakan. Pero mga kapatid, look at what verse 14 says. Bakit nangyari po ito na parang nagoyo ang Israel ng mga Gibeonites? Look at verse 14. And it says, the men of Israel sampled their provisions, yung dala-dala na mga pagkain nitong Gibeonites, para nga po mapag-akala na sila'y galing sa malayong lugar at inamag na yung mga tinapay nilang dala-dala. Sabi po,
the men of Israel sampled their provisions, but did not inquire of the Lord. But did not inquire of the Lord. Tinikman nila ang pagkain dala. Pero hindi sila sumangguni sa Panginoon. Blunder. At ang isang pakahulugan sa salitang blunder, simple as it may appear, malaking kalokohan ang nangyari. Na hindi po sila sumangguni sa kanilang Panginoon. And gentlemen and ladies, with all conviction in my heart, I can tell all of us, nangyayari pa rin po hanggang ngayon ang katotohanan ito. Hindi natin masangguni ang Panginoon. Hindi natin maitanong sa Kanya kung ano gusto niya. And so, what happened? Tinekman ng pagkain, nakumbinsi. Sige, pasok tayo sa kasunduan. Hindi namin kayo papatayin. Wow! Such basic a blunder. Malaking kalokohan. Ulitin ko po, nangyayari po ito hanggang ngayon. Sobrang busy tayo at puno ang ating agenda for a day, for a week, for a month, for years, and on and on. Meron pong ikangay bagay na biglang susulpot, kailangang harapin agad, approve. Sige na, okay na. Without inquiring of the Lord. Please, open your heart with this message from God. Hindi naman po natin ginugusto. We do not mean to leave God out. But unless we intend to bring Him in, He will always be left out. Ulitin ko po yung pangusap na yun. We don't mean to leave God out, but unless we intend to bring Him in, He will always be left out. Wala nang pray-pray. Action agad. Ano mang ika nga po'y ginagawa natin, wala nang pray-pray. Ano mo'y pag nagpe-pray tayo, wala tayong ginagawa. Di natin nakikita yung kahalagahan ng pinakapayak, basic na bagay na dapat unang ginagawa. Inquire of the Lord. And I'm telling you, gentlemen and ladies, by not praying, we don't give God the chance to prove Himself. He can do more than what we can. By not praying, ang ating pong ipinangangalandakan, yung ating sarili, yung kaya ko, alam ko na ang aking gagawin. At parang mapangahas na sasabihin, God, trust me on this. Kung nagpe-pray man tayo, ang ginagawa natin, yung listahan na dala-dala natin, iniisa-isa natin sa harap ng Diyos. Lord, approve. Sign. Sana'y matulad tayo dun sa Haring Jehoshaphat sa 2 Chronicles 20 verse 12. Na sabi po niya, naharap sila sa isang, sabi ng commentary, overwhelming foe, matinding kalaban. Titingnan nila, susukatin nila sa kanilang kakayanan, wala silang laban. But here is what Jehoshaphat told God. We do not know what to do, but our eyes are on you.
tayo sa mga sitwasyon ng ating buhay na hindi po natin ginugusto. At tanong tayo dito, kabi-kabila, bakit nangyayari ito? Ano ang dapat kong gawin? Sabi ng hari, we do not know what to do. But our eyes are on you. At napatunayan po ito ni Joshua. Ulit at ulit. After the miracle at the Jordan, after the conquest of Jericho, after the shameful episode with Achan, and after the defeat of Ai, pero nakalingat pa rin. Kaya nagoyo. Kaya nagoyo. Hindi po nag-pray, hindi po tumingala sa langit at nagtanong, Lord, what is your will in this? Kung nangyari ito kay Joshua, pwede rin mangyari ito sa sino man sa atin. Nakakalingat tayo. Sobrang abala, excited sa mga bagay-bagay, lalo na't bago sa ating pananaw, stressed at aligaga, aksyon agad, no time to inquire of the Lord. Linawin po natin to, mga minamahal. We will never get to the place where we do not need the Lord. Ulit-ulitin po natin yan. Ikilkil po natin yan. Siksik natin sa ating kamalayan. We'll never get to the place where we don't need the Lord. Ano mang kalagayan natin, we need God. Tandaan po ninyo, hayag na hayag naman ang katotohanan. Doon sa mga rock ng mga bundok ng ating mga buhay, mga tagumpay. Doon po, sabi natin, kasama ang Diyos. But you will know better and deeper what that means kapag nandun tayo sa lambak ng ating mga buhay. Pag nandun tayo sa mga valleys, hindi po doon sa mga mountain tops. In fact, pagka nandun tayo, tingin sa ating mountain tops, ang bida doon tayo. Hindi si Lord. Patawarin tayo. Sa sandaling masasabi natin na we will never, hindi natin kailangan ng Lord, magkakaproblema tayo. Eto nga po. Mula doon sa susunod na talata after 15. Verse 16, ang sabi po, bungad. 3 days later, they made the treaty with the Gibeonites. The Israelites heard that they were neighbors, the Gibeonites, living near them. 3 araw, matapos makapasok sa kasunduan, pinagtibay ng mga pamunuan. Eto, 3 araw dumaan. Usap-usapan na. Marites na. Eto na. Patay na si Bill Crawford. Booking na eh. At di nga po ba, batay sa karanasan, sa katotohanan, ano man pong sumisingaw, masamyuman ang dating o kaya hindi kabanguhan, maamoy po yan. Wala pong lihim na hindi mabubuking. 3 days later, okay na sana pagkalipas na 3 araw. Pero mayroong bulong-bulungan na may nanloko at may nagpaloko. Paano ngayon? Niloko at mga napaloko. At di na po mababawi ang kasunduan. Hindi po pwedeng patayin yung mga nandaya sa kanila. Pero mga kapatid, by God's grace, in the next verses, we'll find out, ang umiiral ay ang biyaya at kahabagan ng Diyos. Look at verse 18 to 21. Ang sabi po niya, mula sa verse 18. Sabi po, yung
the whole assembly grumbled against the leaders, but all the leaders answered, "We have given them our oath by the Lord, the God of Israel, and we cannot touch them now. This is what we will do." Ito ang kanilang ginawa. This is what we will do to them. We will let them leave so that wrath will not fall on us for breaking the oath we swore to them. They continued, "Let them leave, but let them be woodcutters and water carriers for the entire community." So, the leader's promise to them was kept. Tinanggap po nila. Opo, madali yan, biglaan. Nagpasa sila, enter an agreement at treaty with the Gibeonites. Hindi na po nila babawi. Pero ang sabi po, sa kanilang ginawa ng mga Gibeonites, ang gawin natin sa kanila, baging wood cutters natin, baging water carriers natin. At yung po, lifetime na yun. Lifetime na. Hanggat di mo tinatanggap na ikay nagkamali dahil naging mabilis ka sa iyong pagpapasya, na hindi mo sinangguni sa Panginoon mga bagay-bagay. Hanggat di mo tinatanggap na ito'y blunder. At iayos, ibalik uli sa makatwirang tugon, batay sa salita ng Diyos ang iyong gawa, ang iyong gagawin. Ayun, mananatili ang problema. But sa sandali po na nahalaman nila, 3 days after, gumawa sila ng pagpapasya. We still can keep the oath with the Gibeonites. We will not kill them, but we will make them our woodcutters, our water carriers. Ang galing, ano ho? Ang galing. Inalam po ngayon ni Joshua, bakit ginawa ng Gibeonites yung panluloko? Ang sagot nila doon sa verses 24 and 25. Interesting po ito, mga kapatid. They answered Joshua, "Your servants were clearly told how the Lord your God had commanded his servant Moses to give you the whole land and to wipe out all its inhabitants from before you. So we feared for our lives because of you. And that is why we did this." Inamin po nila to save their lives. To save their lives. Pero hindi po yun pinangatwiranan yung pangloloko na ginawa nila. Hindi po yun. Ang verse 25 sabi niya, "We are now in your hands. Do to us whatever seems good and right to you." Sige po, inamin po namin. Dahil sa takot po na kami lupigin ninyo, kaya po namin nagawa ito. Nasa inyong mga kamay ang aming buhay. Bahala na po kayo sa amin. Bahala na po kayo sa amin. They lied to save their lives, which does not justify the lie. But it led them to find mercy and not destruction. Ang sabi po Matthew Henry sa bagay na ito, and we quote, the Gibeonites, they considered that God's sovereignty is incontestable. Hindi po pwedeng pagdebatihan tungkol sa pagiging nakapangyayari. Nangyayari anumang gustuin na mangyari ng Diyos. His justice is inflexible. Hindi po pa-word-word ang tungkol sa katarungan ng Diyos. His power is irresistible. Hindi po mapapasubalian ang kanyang kapangyarihan. And therefore, ang ginawa ng Gibeonites, they resolved to try what His mercy was and found it was not in vain to cast themselves upon it. Nag-appeal sila sa habag at awa ng Diyos ng Israel. At yung po nakapagligtas sa kanila. Now, with all of these gentlemen and ladies, who got the better end of the deal? Can we see that something good would come from
something bad. That cursing would turn to blessing. Sa panig ng Israelites, naging tagapaglingkod po nila ang Gibeonites. Tagaputol ng kahoy, panggatong, at ibang gamit, at tagaygib ng kalang tubig. Wow, okay. At sa panig po naman ng Gibeonites, naligtas sila. Hindi po sila pinatay. Kalaking tagumpay. Wow na wow. Pero, pansinin po natin, saan sila nasadlak? Saan sila napunta? Nalagak. Ang sabi po, to provide for the needs of the altar of the Lord at the place where the Lord would choose. Wow, na wow, na wow. Akalain mo yon? Lahing pagano. Pinadagan po na manatili dahil po doon sa kasunduan sa pagitan ng Israel at ng Gibeonites. At naging, ika nga po, wood cutters. At water carriers. At alam niyo po nangyari? Ang gagawin po nila, perpetually in their whole life, ang mga Gibeonita, naging taga-silbi doon sa altar ng Diyos para po kumuha ng mga panggatong para mapanatili po yung paghahandog ng mga hayop na pamalit sa mga taong nagkakasala at gustong manambahan, maglingkod sa kanilang kinikilalang Diyos. Yung hayop na kakatain, iaalay sa Panginoon, hugasan mo na, lilinisin ang nagbibigay ng tubig. Gibeonite. Gibeonites. Hallelujah. Ano po ba yung altar? Ito po yung lugar ng pag-aalay. The place of sacrifice. The Gibeonites who started out as pagans ended up serving at the very heart of the Jewish religion. Araw-araw, naglilingkod sila sa lugar na may pag-aalay ng mga hayop sa dambana ng Diyos. Nagbibigay ng kahoy panggatong sa apoy ng altar at tubig panglinis sa mga iniaalay ng mga hayop. Natutuhan nila. Hanggang sa tanggapin na nila, lubos-lubusan sa kanilang katauhan, ang katotohanan ng divine object ng substitution. Tanaw, maging sa hinaharap, para sa ating nag-aaral ng salita ng Diyos ngayon, ang pumalit sa ating lugar ng kaparusahan ay yung kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang buhay sa krus, nagbubuo ng kanyang banal na dugo. Yung po nakita at naranasan na patunayan ng mga Gibeonites. Purihin ang Diyos. Sa pagtatapos po, sagutin natin ang tanong, para saan ito? Bakit isinama sa sinulat na aklat ni Joshua ang kwentong ito? Yes, we have learned about the dangers of deception. At ang malalim na katotohanan na nagkaroon po sila ng blunder, isang malaking kalokohan sa di pagtatanong o pagsangguni man lang sa Diyos, sa naging padalos-dalos na aksyon at desisyon. Yung kahalagahan ng pagtupad sa ipinanata, oath in God's name. Lahat ng yon, natutuwa natin. Pero ito po, mga kapatid, ang pinakalundo ng katotohanan sa pamagat ng ating mensahe. Something good from something bad. Fast forward tayo sa history ng Biblia. Sa next chapter 10, nakatulad po dyan mga kapatid, pumasok sa gera ang Joshua ng Israel, pakiusap po ng Gibeonites, tulungan niyo po kami. Kasi po, nagalit yung kapwa nila mga Canaanites sa ginawa nila. Nainggit
eto, bubuhayin ng Israel ang Gibeonites. So, sabi po, laban tayo. Protektahan natin ang Gibeonites. Israelites protecting one group of Canaanites, the Gibeonites, from other Canaanites. Wow! Dito po nangyari mga kapatid, yung pagtigil ng galaw ng araw sa tapat po ng Gibeon. Para po tumagal man ang giyera, in the end, nagtagumpay ang Joshua. Sa chapter 21, pinangalanan po ang Gibeon na isa sa Levitical cities. Ibig sabihin, nanirahan doon ang mga saserdote, yung mga lingkod ng Diyos sa templo. Sila po'y nagkaroon ng first-hand knowledge of the whole sacrificial system ng Hudyo. Noong imassacre ni Haring Saul ang Gibeonites sa kanyang panahon, 400 years later, nagpadala si Lord ng salot na tumagal po ng 3 taon. Sinasabi po ng kasaysayan, tumigil lang po ang salot ng 7 sa mga male descendants ni Saul. Ibig sabihin po, mababawasan yung posibilidad ng paglawig pa ng lahi ng Haring Saul. Pinatay po, binitay ng mga Gibeonites. Imagine, hinatulan ng Diyos ang kanyang bayan sa, pagsuway sa pangako na poprotektahan sila ng Israel. Nang itala sa 1 Chronicles 12, ang sabi, Mighty Men of David. Kasama po si Ishmaiah, the Gibeonite, verse 4 of 1 Chronicles 12. A mighty warrior among the 30, he was a leader of the 30, one of David's trusted men. 1 Kings chapter 3 tells us, Solomon was in Gibeon to offer sacrifices to his Lord. And the Lord appeared to him, at doon sinabi ng Lord, hingin mo na ngayon kung anong gusto mo. Ibibigay ko sa iyo. Ano po ang hiningi ni Solomon? Karunungan mula sa Diyos. At mula po noon, kinilala ng buong sanglibutan noon at ngayon, the wisest man who ever lived, Solomon, nangyari sa Gibeon. Nang magbalik ang Israel mula po sa Babylonian captivity, panahon nila Nehemiah, sinulat po ni Nehemiah, merong 95 men of Gibeon kasama nilang bumalik sa Jerusalem. Nang itayo muli ni Nehemiah ang walls of Jerusalem 1,000 years later after Joshua's time. Aba, mga kapatid, men of Gibeon helped in the reconstruction. Nehemiah 3:7. I-highlight po natin 3 bagay mula rito. Una, tinupad ng Israelites mula sa panahon ni Joshua hanggang 1,000 taon ang pagdaan ang kanilang pangako at kasunduang pinasok. Pangalawa, lubusang napasama na ang mga Gibeonites sa buhay ng bayang Israel. Alimoy, sila po'y ang tawag po ay grafted sa Israel, God's people. Ilang sa kanila naglingkod mula sa mga matataas na panunungkulan. Pangatlo, tiyakang naunawaan po ng mga Gibeonites, lubus-lubusan sa kanilang isip at tinanggap na totoong Diyos ang Diyos ng Israel at kung paano siya dapat lapitan sa paraan ng paghandog ng mga pagbububo na may pagbububo ng dugo. Sa sulat po ni Francis Schaeffer, tinagalog natin, sana'y tumama, nung pagparti-partihin na ang lupain, ang Gibeon ang isa sa mga syudad na bigay sa linya ni Aaron. Ito po'y naging natatanging lugar kung saan makikilala ang Diyos. Tinatayang mga 400 years ang lumipas. Itinayo po ang tabernakulo ng
Lord sa Gibeon. Ibig sabihin, ang altar at mga saserdote ng Diyos ay nasa Gibeon din. Huwag po nating malagpasan ang bagay na ito. Sa isang banda, if God, our very God, insisted the Israelites keep their oath, even though it was foolishly made, how much more will He keep His own oath to us, which was freely given? At sa kabilang banda, we can all be like Gibeonites. But as Philip Yancey says, and we quote, there is grace even for the people like Gibeonites. And I fully agree with him. At sasabihin ko naman, idudugtog ko, even for us, for you and me, there is grace even for us. So out of this all, gentlemen and ladies, by God's word and His authority, we say, there is something good from something bad. Manalangin tayo. Your showcase an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do, and once they know you, they will love and serve.